Hello, good day. So, ngayon po is ipapakita ko po sa inyo paano natin gagamitin yung laundry POS system. So, ganito lang po siya. No? So, may marireceive po kayong email. Tapos, click lang po natin itong link. So, click po natin yan. And click po natin itong make a copy. So, hintayin lang po natin mag-load yung system. No? So, ito po yung itsura niya. No? After natin mag-make a copy, so, punta po tayo dito sa ating Google Sheets, no? So, dito po siya mag-redirect. Fix ko lang ito. Then, hanapin po natin yung ating copy. So, dito po siya. Labas, copy of. Ito pa. Click po natin yan. Then, hintayin lang po natin mag-load. Click po natin itong extensions, app script. Hintayin lang po natin ulit mag-load. Tapos, click po natin itong deploy. Deploy, new deployment. Then, piliin po natin yung web app. No? So, dapat naka-check po itong web app. Tapos, ito po. Okay na po yan. Tapos, anyone po natin. No? Kung gusto natin na kahit sino is pwedeng mag-access, pwede rin pong only myself, no? Or anyone with Google account. Pero, set lang po natin to anyone. Then, click deploy. Click authorize. Click advance. Ito po is para ma-authorize yung system, no? Kasi gumagamit tayo rito ng Google Drive, no? So, kailangan natin ng access, no? Kailangan yung bigyan ng access yung system para ma-access niya yung Google Drive, para makapaglagay siya ng mga files doon, no? So, click natin ito. Go to Untitled Project. Then, select all lang po natin. Click Continue. Then, lalabas po yung web app link natin, no? So, yun po yung gagamitin natin. Yun yung ating permanent link ng system kapag i-open natin siya. So, doon po tayo diretso pupunta. So, ito po yan. No? So, copy nyo yan, save nyo po yan, and then click nyo po yung link. So, ito na po yung ating POS system, no? Para sa laundry shop. So, mag-ask po siya ng password, no? Tsaka ng credentials, no? Email nyo. No? So, bibigay po namin sa inyo yan, no? Once nag-avail kayo. So, ito po siya, no? Once nag-avail kayo, so ito po yung lalabas sa kanya. So, meron tayo ditong POS terminal, dashboard. Meron din tayong order management, customer, services, product, and add-ons. No? So, una po dito muna tayo sa settings. No? Lagay nyo yung pangalan nyo dyan ng business nyo, address, number, email address nyo, and logo, URL. No? So, mag-upload lang naman po kayo rito. No? And then, itong receipt header. No? So, pwede po kahit anong message dyan. Footer, and then show receipt footer, yes. Currency, so PHP, okay na po yan. Tapos color po, no? Pwede naman kayo mamili ng kulay dyan. No? So, okay na po bahala rito. Tapos, default order type, no? So, ito naman is hayaan nyo na lang po siya, no? Then, click lang natin yung save settings. After po nun, mag-a-apply po siya sa system, no? And then, create na po muna tayo ng product. So, bago tayo mag-create ng service, product po muna. So, for example is, gawa tayo ng detergent. Install natin. Tapos, yung unit niya, kung nga ang gamit nyo is per sachet, no? Pwede yan. Or bottle, no? So, dito, bottle. So,
Example is 50 pesos siya per bottle, no? And stock, kung ilan yung stock natin. Example is 100. So, click save lang natin. Then, ma-add na po siya sa product natin, no? Then, maglagay pa po tayo ng isa. Example is Popcorn, no? Bottle unit price, no? So, kayo po bahala sa price dyan. Stock nyo, 100. Then, click save lang natin ulit. So, yun po, no? Nakagawa na tayo ng dalawang product natin. So, pwede na po tayo mag-create ng service. Punta na tayo dito sa Services tab. Click Add. So, kung kunwari po is for full service, no? Kung magkano yung full service nyo. Example dito is 210 unit, no, per service. Tapos ito, meron po tayo ditong raw material used, no. Select product that are consumed when this service is performed. So, kapag ginawa natin itong full service na to, di ba may mga ginagamit tayong raw materials. So, ilalagay po natin siya dito para automatic na siyang nagde-deduct dun sa quantity natin sa product. So, click natin dito. So, may detergent. Kung ilang peraso siya. Isa. Add material. Popcorn. No? So, kung ano po yung mga ginagamit yung product, ilagay niyo po siya rito. Tapos, save service lang natin. Then, meron na po tayong service. No? Ito na po yung service natin. Tapos, pwede na po tayo mag-create ng add-ons. No? Kung may mga add-ons po kayo. Add 10 minutes spin. No? Tapos, kung magkano siya. Example is 30 pesos. No? Spin for 30 minutes. For 10 minutes. Click save lang natin. So, ito na po. Meron na po tayo ditong spin. No? Tapos, ito po yung ating POS terminal. No? So, lalabas po dyan yung mga service na ginawa natin. No? So, ito na po. So, kapag dumating na si customer, kailangan na, kung wala pa siyang record, i-register po muna natin siya. So, punta tayo dito. Add customer, no? So, lagay nyo lang po yung pangalan ng customer, no? Phone number po niya, address, email address, no? Notes, tapos save lang po natin. So, mapupunta na po dito siya sa database natin. Magkakaroon na tayo ng customers. So, ito po naman yung order tab natin. No? So, dito papasok yung mga order na makikreate. So, hindi nag-add yung customer natin kasi hindi natin nilagay yung email. So, ulitin po natin. sample@gmail.com. Save lang po natin. Punta po tayo dito sa ating POS terminal. So, click po natin tong full service. Nang wari po may magpapaservice na sa atin, click lang po natin yan. Then, type po natin yung pangalan dito. No? So, hindi siya nag-register na. So, for example, meron na po. No? So, walk-in. So, ito. Click lang natin yung kung ilang kilos. No? Pwede natin ilagay or pwedeng, ito po is yung full service natin. Wari, nakaset siya sa 8 kg. So, click nyo lang po yan. Add lang natin. And kung magkano po yung binayad niya. No? So, for example, is exact amount. No? Or custom amount. Lalabas po yan dyan. Or, tapos, kung pick up or delivery. Kung wari is for delivery. Tapos may delivery fee. No? So, pwede rin po siyang ilagay dito and pwede rin free delivery. Apply lang natin. Tapos, kung magkano po yung binayad, no? Example is exact amount. Tapos, click lang natin. Pwede rin po tayo mag-add ng product na kung nagpadagdag siya ng detergent, ng popcorn, no? Tapos, nag-add-on siya. So, pwede po yan. No? Click lang ulit natin kung magkano na yung total, 260. So, update din po natin yan. Exact amount. So, click lang po natin yung complete. Then, meron po tayong option for paid now, settle after.
yung babayaran nila kapag pipick upin na and partial payment. Pag partial payment, no, so ilalagay mo po dyan kung magkano yung binayad niya. No? For example, kalahati lang muna yung binayad niya, so ilagay niyo lang po siya dyan. So, try muna natin yung paid now. Just click lang natin yung confirm. Yan, ito na po, no? Lalabas na po yung print natin. No? So, yung print po natin is gumagana lang siya sa laptop or PC. No? Sa tablet po kasi is hindi pa siya gumagana. No? So, pag pinrint po natin yan, kapag may thermal printer kayo, no? So, 58mm po yung kailangan. So, magpiprint po siya. No? Yun lang naman po. Tapos, papasok po siya dito sa orders tab. No? Nakikita niya. So, makikita niyo yung order ID niya. Kung kailan siya ginawa. And, yan po, yung pangalan ng customer kung meron. Tapos, pwede niyo po makita yung details. Yan. And then, action button. No? So, dito po natin babaguhin yung status ng order. So, ngayon po naka-pending pa lang siya. No? So, kapag nasalang na natin siya sa washing machine, so loaded na po siya. No? Update nyo lang po yung status niya. No? Then, mag-update din po siya dito. No? So, ito na yung loaded. No? So, kung wari is tapos na, no? So, itag na natin as ready. Then, kapag pipick upin na ni customer, so, pwede nating i-search yung pangalan niya, no? Dito. Tapos yung date na. Kung kailan siya nagpagawa, no? Pwede po yun. O kaya sa status po, no? So, search natin yung ready, no? So, automatic naman po siyang magsa-search kung sino yung mga ready, kung sino yung pending pa lang, no? So, lalabas po yan. Loaded, ready, no? So, may kita niya po kagad kung sino na yung ready. May kita nyo rin dito kung bayad na ba or hindi pa, no? So, lalabas din po siya dyan. Tapos, meron po tayong dashboard. So, dito po natin may kita yung ating kita, no? So, may kita nyo dyan kung magkano na ba yung na-receive yung pera, no? Ito yung nasa kaha nyo. Ito naman yung partial, no? So, magkasama na po yung total cash received, no? So, para makuha nyo po yung exact, ito po ang ano niya, no? So, total cash less balance due. So, dapat po pareha sila rito sa total sales. So, makita nyo rin po kung ilang kilos na yung na-process nyo. Average order, no? May top ano rin po kayo, no? Top service, top product, no? Monthly sales trend, no? Makita nyo rin po dito yan. Sales by day. So, yan lang naman po, no? Tapos, so, ganun lang naman po siya gamitin, no? Bali, kapag nag-avail po kayo, bibigyan po namin kayo ng account para maka-access kayo dito sa system. So, ito po is kailangan ng internet connection, no? So, kung business owner ka po, no? So, pwede mo po itong matrack kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa malayo kayo, may kita nyo yung sales nyo, no? So, kasi nasa cloud po siya, no? Hindi siya mawawala. So, yun po yung kagandahan sa system na to. So, yun lang po. Salamat po.